Now sa pagbabago, mayroon kang dapat malaman. Ang una po, ito ay sabisa ng salita ng Diyos na napakinggan mo. Dahil po sa salita ng Diyos na tumago sa puso mo, dinadala ka na nito para matakot, makonsensya sa kasalanan, malaman ang katotohanan, at inaakay ka nito para lumapit kay Hesus, magsisi at sumampalataya. Sabi nga po sa Romans chapter 10 verse 17, "So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God." Maraming patunay sa Bible na nakaranas ng pagbabago dahil sa pakikinig lang ng salita ng Diyos. Maging sa ating panahon ngayon, at isa na rin ako na nakaranas ng pagbabago dahil sa salita ng Diyos. Kaya nga utos ni Hesus na dapat ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng tao. Mababasa yan sa Marcos 16:15. Sa pagbabago, mayroon kang dapat malaman. Ang una, ito ay sabisa ng salita ng Diyos na napakinggan mo. Pangalawa, ito ay sa tulong at pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sabi ng Bible, pag nag-start ka na sumampalataya kay Hesus, ibibigay at titira na sa iyo ang Holy Spirit. Mababasa sa Efeso 1:13, ang sabi dito, "Kayo man ay naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan." Ito, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Take note, ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo after po na sumampalataya. So dahil nandyan na ang Holy Spirit sa mga mananampalataya, siya na po ang kikilos, tutulong para mabago ang isang mananampalataya hanggang sa makikita mo na ang mga bunga ng Holy Spirit. Ano ang bunga ng Holy Spirit? Sabi po sa Galatia 5:22, "Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan." And verse 23, "Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito." Alam mo, kung sarili mo lang at lalo na kung wala kang Holy Spirit, bagsak ka pa rin sa pagbabago. Hindi mo ito magagawa. Kaya dapat matirhan ka ng Holy Spirit. Sa pagbabago, mayroon kang dapat malaman. Ang pangalawa, ito ay sa tulong at pagkilos ng banal na Espiritu. Pangatlo, ito ay karanasang totoo, hindi pa kunwari. Baka isipin natin, ngayon lang yan. Marami kasi yung problema. Pakunwari lang yan. Yes, mayroon talagang pakunwaring tao. Pero huwag malahatin dahil may mga tao talagang dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, tunay na sumampalataya, natirhan ng Holy Spirit, kaya nakita ang tunay na pagbabago. At hindi ito pagbabagong sa bibig lamang. Makikita na ito sa pamumuhay niya. Makikita na ito sa habit niya at mga priorities niya, na mas mahalaga na si Lord sa buhay niya. Sabi nga sa 2 Korinto 5:17, "Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago." Glory to God. Kung kayo'y napagpala sa mga ganitong video, please follow, like, and share upang maging kasama kita at kabahagi sa pagpapalaganap ng mabuting balita. God bless everyone.